beloved Boss Mike Cervera. Hindi ba't hinahanap daw nila si Pangulong Bongbong dahil nga daw hindi na ho nila makita? Abay, sinabi na nga natin na umatin na nga ng seremonya, dyan po sa paggagawad ng pagiging 4-star general ni General Nartates. At ang Pangulo mismo ang naggawad. Ito na. Ng pambansang pulisya at ginawaran ng 4-star rank si Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, kasama ni Nartates ang kanyang pamilya sa Malacanang nang manumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Samantala, ginawaran din ng arrival honors si Nartates sa Camp Crame matapos ang panunumpa sa Malacanang! Ay biruin ninyo, pinapakalat ngayon dahil napahiya na naman ang mga tatanga-tangang mga DDS, mga kababayan, eto tingnan nyo mga kababayan ko, AI daw yung mga litrato na yan. Kita mo, AI yan, pero yung fake pulburon video, totoo para sa kanila. Ganun nga kabobo yung mga DDS Yung ganitong mga litrato na nakikita ho ninyo, yan daw po ay AI. Kasi nga daw, hinahanap daw nila si Pangulo, biglang lumabas. Umaten po sa seremonya, dyan po sa Malacanang, para igawad nga po kay Nartates ang 4-star, na nasa balikat niya para maging 4-star general siya. Mga kababayan ko, abay, AI daw ho ito. Ang sipag-sibag ho ni Manong Bongbong natin Nagagat unay eto pa. Sabi nila hindi naman na gumagalaw yan. AI yan, AI. Kita nyo, AI pati ito. Mga kababayan ko, binalita na nga ng radyo, binalita na ng mainstream media na ang Pangulong Bongbong Marcos ay nagtatrabaho, sila hindi pa rin naniniwala. Ganyan po ang mga DDS, mga kababayan ko Hindi basta-basta naniniwala. Para sa kanila yan, kahit ibalita sa mainstream, abay gagawan pa rin nila ng kwento at haka-hakang guni-guning pag-iisip. Panumpa na bilang hepe ng pambansang pulisya at ginawaran ng 4-star rank si Police General Jose Melencio Nartates Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, kasama ni Nartates ang kanyang pamilya sa Malacanang nang manumpa sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Samantala, ginawaran din ng arrival honors si Nartates sa Camp Crame matapos ang panunumpa sa Malacanang. Ginawaran din po yan. Diyan po sa Camp Crame Nako, eto pa mga kababayan ko. Para makita ninyo na ang atin pong Pangulo ay lapat na lapat at makisig na makisig. Ito po yung litrato. Ang isang video. Ayan, mga kababayan ko. Dahil nga hinahanap ng mga bobot tanga ito hinahanap po ng mga bobot tangang mga uto-uto na kulto ni Duterte ang Pangulong Bongbong Marcos dahil pinapakalat po nila sa kabila po ng pagkakapahiya ng mga DDS makapili pro-China. Eto na. Inilabas na Malacanang ang isang video ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan makikita ang nakikipaglaro si Pangulong Marcos sa kanyang aso. Ito yung sa gitna ho ng iniinda niyang sakit na diverticulitis. Ayon po sa Pangulo, maayos ang kanyang pakiramdam ngunit patuloy pa rin ang kanyang pag-inom ng antibiotic. Kita nyo? pa rin yung aking antibiotics, pero okay na ako. I'm back in pero... Ayan inamin ng Pangulo na umiinom ng antibiotic. Sino ba naman ang, sabi nila, bakit pumayat? Malala na yata yung sakit, mga bobo. Sino ba naman ang hindi papayat kung puro, sabaw lang yung kinakain mo? Basta DDS talaga mga kabayan, mahina talaga ulo paulit-ulit nating sabihin. Basta DDS, tanga.
Medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila, wag muna. Eh, sabi ko, hindi ko naman pwede pag-antayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Tinig po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon naman kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, patuloy ang paggaling ng Pangulo at walang rason para Kita nyo, di lalo pang lalakas ang Pangulong Bongbong. Samantalang si Digong nando doon, nakakulong. Mga kababayan ko, nakikita nyo ba ang kaibahan? Ang ating Pangulong Bongbong, malayang nagtatrabaho, naglilingkod sa bayan. Si Digong, masamang tao, pumapatay ng kapwa Pilipino, ibinibenta tayo sa kapitbahay na bansa tulad ng China. Ayun mga kababayan, mukhang doon na mamamatay at makukulong habang buhay. Nakuha nyo? Yung po yung tinatawag mga kababayan na Carmi Martin. Kina Carmi Martin, si Digong. Kita nyo mga kababayan, yung mga DDS, isipin nyo maigi. Kung mabuting tao yan si Digong, wala dun, hindi nakakulong. Ngayon, ang tanong, sino ngayon ang mas mabuti sa kanilang dalawa? Si Digong, buhay pa, pinaparusahan na. Si Pangulong Bongbong, nagkasakit, gumaling agad bigla. Salita lang ni bro, sabing ganon. Ikaw, Bongbong Marcos, ay aking pagagalingi sa pamamagitan ng aking mga salita. Putik na yan, ayun tingnan nyo. Di ba mga kababayan ko? sila'y maglabas ng medical bulletin dahil hindi naman life-threatening ang sakit ng Pangulo. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. O sinabi Kaya ng nga. Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical Kaya nga, itong mga DDS lang naman ang makukulit. Ang kukulit nyo kasi, tama si Attorney Claire. treatment? Rather, Medical bulletin kayong nalalaman. Lumapit-lapit kayo at bibigyan namin kayo ng Manila Bulletin. Hindi medical bulletin ang kailangan nyo, Manila Bulletin. Pagtapos nyong basahin, isampal nyo sa mga pagmumukha nyo. Makapal-kapal kasi yung Manila Bulletin, mga kababayan. Sa lahat yata ng dyaryo natin na naabutan natin, yung Manila Bulletin talaga, no? Mga kababayan, sobrang kapal nun eh. medical bulletin. Sinabi pa ni Castro na bagaman hindi doktor ang Pangulo, siya naman ang may katawan at nakakaramdam ng kanyang kalagayan kaya kailangan itong pagkatiwalaan. No, tama. Anong pakialam nyo Halimbawa, tayo naman talaga nakakaalam sa ating nararamdaman kung okay. Lalong-lalo na mga kababayan, hindi naman threat sa buhay niya yung sakit niya. Kung hindi ito, mga kababayan, ay parang ordinaryo na lagnat laki lang. Lagnat laki, no? Alam niyo yung lagnat laki, mga kababayan, na dapat hindi kayo nag-aalala? Sabi rito ni Jimmy, sumisip-sip sa China mga DDS senator na makapili at makasakaling mahila si Digong sa ICC. Tignan, sige, tuloy! Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Masasabi po natin. Tama naman prerogative na ho ng Pangulo yon. Kung ano yung gusto niya ang gawin sa kanyang sarili, di ba? Sab? Tama! Na gumaganda, umiigi, umaayos pa ang kalusugan ng Pangulo. Tinig po ni Presidential Kita nyo, mga kababayan ko, yan maliwanag na maliwanag ho yan. Para maging masaya kayong mga inang-ina nyo. Eto, dagdag pa natin. Pasok! Po, para... Hindi to AI. Wow. Ayan sasabihin nyo na naman AI. Kasi nga yung pong ginawang seremonya sa paggagawad ng 4 na star sa balikat, nito pong si General Nartates, pinapakalat ng mga tangat, marami ring naniniwalang katulad nila. May mga naniniwala mga kababayan.
AI daw eh. O eto, gumagalaw na yan, kasama si Attorney Claire, baka sabihin nyo, AI na naman. Ayan ako, hello po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Oh, ako sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayo ako dahil nga puro sabaw for... Ayat naman si Attorney Claire sa personal law eh. Malapit lang mo siguro yung camera. Pero si Attorney Claire, mga kababayan, nako, mga kababayan, batang-bata ang itsura. Oh! Nako pagka si Attorney Claire, ito'y dumayo sa Amerika at ibang bansa, malamang pagkakagulo nito pipilahan na manliligaw. Ay nako mga kababayan, pag nakita nyo yan sa personal, akalain yung mga nasa 27 lang. Ganun ang itsura ni Attorney Claire sa personal, parang 27 lang. Hindi ho halatang 32 na eh. Duruin nyo mga kababayan ko. Ganun. Pangulo, pass out. Ano yun? Ulit. Hindi to AI. Wow, namayo Hindi daw AI. Sabi na ni Pangulo ha. Makinig kayo. talaga ako. Oh, ako sir, hindi. Kasi galing ako ikaw sa... hindi. Namayo ako dahil nga Kita nyo, yan o, lakas-lakas o. Nakikipag tawanan kay Attorney Claire puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka sir, Kaya na nga, naginip na nga ako ng steak. perfect. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Nako. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FM. Oo. So, ayan po. So, hindi po to AI. Yan yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank sige. you po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan, mga kababayan ko. Sumaliwanag na siguro, mga DDS, ano? Sabi nga dito ni Legaspi, nagkasakit si Pangulong Bongbong Marcos dahil over fatigue. Ay, grabe naman kasi magtrabaho ito. Stress sa trabaho. Pero okay pa rin. Maraming salamat sa poong may kapal dahil ang Pangulo ay okay pa rin. Na ayaw marinig ng mga DDS yan, Junjun na adventure. Ang ganda dyan sa Pasig Esplanade, lalo kapag kagabi. Abay mga kababayan, i-date nyo yung crush nyong babae. Sigurado mga kababayan, diretso kayo sa Sogo eh. Di ba mga kababayan ko, subukan nyo. May nililigawan kayo? Yayain nyo sa Esplanade na pinagawa ng First Lady? Mga kababayan ko, para kayong nasa Europa eh. Mga kababayan, para kayong nasa Europa. 3 beses ko na hindi ang aking 3 beses ko. Yun. Boss Mike, kamusta na kaya si Digong? Ayun. Malinaw pa rin ang isip daw. Ayaw ipakita. Kasi siyempre, ayaw nilang ipakita na magandang pangangatawan niya. Diba? Kailan kaya titigil mga dide sa pagsisinungaling at panluloko nila? Wala na hong katapusan yun. Habang buhay na rin silang ganun. Habang buhay na rin silang ganun. Diba? Kaya mo yan, Idol President. Sabi rito ni Camelo. Di ba? Literal, akala ko parang nasa Shogo ang feeling. Ibig sabihin nun, napasagot nyo na agad ng oo. Dalhin nyo sa Esplanade. Napaka-aesthetic, tahimik, at napaka-kalmado ng paligid. At talagang mapipil nyo mga kababayan yung kakaibang feeling, lalo na ngayon, malamig. Ang gabi ngayon, mga kababayan ko, hanggang umaga, malamig, Oo. Minsan nga, hindi na ako nag-aircon eh. Oo. Ang ginagawa ko, naghuhubad na lang ako. Wag na kayo mag-aircon, malamig na. Paano ngayon yan, mga kababayan ko? So, ang Pangulo, kita nyo ay healthy, pumikikig, at talaga namang ang itsura ay ganun pa rin, gwapo pa rin,
masiyahin pa rin at ang tawa abot na hanggang tenga. So, paano mga kababayan ko? Alam nyo na. Titigil lang sila magsinungaling pag nategi na. Grabe naman. Maring Linda, nung pinaglalaban mo, mga kulto ni Duterte, titigil mga yan pag sumakabilang imperno ng mga yan. Sabi rito ni Junjun, tama Boss Mike, tuntua ang aking anak diyan dahil merong mascot at bike ride. Oo, ang dami. Ang daming mga rin dyan, pwede niya gawing pasyalan talaga. Oo, grabe, no? Sabi rito ni Teresita Tan, sobrang lamig nga ng tubig din. Oo! Sabi rito ni Elena Mercado, Boss Mike, ano nangyari sa rally ni Defensor sa Cebu? Ayun! Oo! Wala pang 100 yung dumalo. Tapos, tinuli pa yung mga organizer. Oo. Kasi nga, ang kukulit, sinabi ng bawal, pinilit. Di ba? Pinilit. Boss Mike, climate change na. Darating na ang winter diyan sa Pinas. Edi, subukan din ng mga taga-ibang bansa, pag na-miss nila yung winter nila, sa atin pumunta pag nalipat. Di ba? Sarap ng pagkain dyan. Oo nga! Pahiya, protect, PBBM, admin, mga kababayan, magkaisa tayo. Tulungan natin, mapabuti ang Pilipinas at umunlad tayo, no? Sana all, ganyan dapat ang pananaw. So, paano mga kababayan ko? Iwan na namin kayo ni Atty. Claire Castro at ni Pangulong Bongbong. Opo, kita-kita po tayo bukas. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.